Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin low pressure area na nasa labas pa rin nga po ng Philippine Area of Responsibility. Bumagal nga yung pagkilos nitong low pressure area dahil nahahatak nga po ng hangin nitong malakas na bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa parte po ng Guam. Ito nga po ay si bagyong Bolaben. At ayon nga po sa advanced weather forecast ng European Center, bumaba nga po ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo. Posible nga po natatawid po yan ng parte naman na ng Visayas as low pressure area at lalabas po yan ng Palawan as low pressure area. Posible po yan maging isang bagyo kapag nandito na nga po yan sa karagatan ng Vietnam. Sa ngayon nga po, yung extension ng kanyang kaulapan ay magpapaulan po yan sa may Mindanao, Eastern Visayas and Central Visayas. Asahan nga po natin na makakaranas tayo ng mga biglaang pagbuhos ng mga pag-ulan. Lalong-lalo na nga po sa may parte ng Cebu City at sa may parte ng Davao. Asahan naman natin yung localized thunderstorm dito naman sa may parte ng Metro Manila. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast mapapansin natin, bukas nga po posible nang pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong low pressure area at magpapaulan po yan sa may Mindanao, Visayas at maging sa may Bicol region. Kung mapapansin nyo nga po yung hatak nitong hangin ni bagyong Bolaben, mapapansin nyo nga po na kaya nga po hindi nagkakaroon ng magandang sirkulasyon yung low pressure area na pumasok sa ating bansa dahil nga po sa hatak nitong hangin ni bagyong Bolaben at yung pagbugso pa ng northeast monsoon o yung amihan na isa pa nga po sa main factor kung bakit nga po hindi nagtutuloy-tuloy yung sirkulasyon nitong low pressure area. At pagdating naman po ng October 11, patuloy nga po makakaranas ng mga posibleng pagulan itong Bicol region, ang Mindoro provinces, Palawan, Mindanao at buong Visayas dahil nga po yung low pressure area dito na nga po yan tatawid. Pagdating naman po ng October 12, yung low pressure area nga po ay andito na sa may parte ng karagatan ng Palawan sa may western section at asahan na lamang po natin yung mga pulupulong pag-ulan. By October 13, mapapansin nga po natin makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan ang Mindanao at western section ng Visayas. At pagdating naman po ng October 14, ito nga po yung low pressure area ay posibleng lalabas yan ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 15, dito nga po mag-intensify na yan bilang isang mahinang bagyo o tropical depression at tutulak nga po niya na yung habagat na posibleng magdulot naman ng pag-ulan sa western section ng bansa. At pagdating naman po ng October 16, makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan sa western section ng ating bansa at asahan din natin may mga pag-ulan sa eastern section ng Visayas, Bicol region at ng Mindanao. Pagdating naman po ng October 17, tuloy-tuloy nga po na makakaranas tayo ng mahina at katamtamang pag-ulan at pagdating naman po ng October 18, may mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan. Sa ngayon nga po, wala na tayong ibang minomonitor na posibleng low pressure area o bagyo na mabubuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. As of now po yan, pero manatili pa rin po tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast dahil nga gaya po na sinasabi natin, marami pa rin pong posibilidad na magbago dito nga po sa advanced prediction ng European Center dahil nga po bawat 3 oras ay nagbabago na nga po yung mga posibilidad na magiging senaryo ng mga sama ng panahon dito nga po na posibleng makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.